Episode 375 na tayo nang abot kami na pangarap araw ng Lunes mga kapuso. Talagang inawat nga ni RJ ang kanyang ama na patawarin na raw si Zoe. Diba? Ngayon hindi talaga matanggap-tanggap ni Lolo Pepe na matawag-tawag siyang lolo. Diba kakasabi ko lang sa'yo, wag mo na akong tatawagin lolo. Dahil ikaw bastos ka, nagmana ka sa nanay mo, pares kayo ng pag-uugali. Ngayon, pinaalis na muna ni RJ si Zoe para makapag-usap silang mag-ama. Ngayon, sabi naman ni Lolo Pepe, pinalaki mo kasing ganyan ng anak mo, kaya bara-bara na lamang kung sagot-sagutin ako. Sabi naman ni RJ, bakit po hindi nyo siya bigyan pa ng isa pang pagkakataon? Anak ko naman siya. Anak ko pa rin siya, Papa. Kaya kahit anong mangyari, dito pa rin siya at kaya ko pa rin siyang unawain at intindihin. Yan kasi ang sinasabi ko sa iyo RJ Obeng, matigas talaga ang ulo mo. Noon pa man, hindi ka man lang nakakuha ng consent sa akin, pinakasalan mo yung Moira na yan. O kita mo ngayon, yung napangasawa mo isa pa ng demonyita at manang-mana sa kanya yung anak niya. Sabi naman ni RJ, Papa, kasalanan ko rin naman dahil hindi magkakaganito si Moira kung hindi ako nagloko sa kanya. At ngayon, kung nagkakaganito si Zoe dahil nagiging apektado siya sa nangyayari sa pamilya niya. Kaya nauunawaan ko siya. Palibasa kasi, hindi nyo to ginagawa sa akin noon. Hindi kayo concerned sa akin. Diba? So nagkasagutan na yung mag-ama. Hanggang sa umalis na nga to si RJ at hindi na nga niya kinaya yung sitwasyon. Ngayon sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pasyente si Dr. Santos at meron lumapit na isang doktora para ipa-excuse nga si Nurse Ning kasi kailangan niya ng nurse. Kaya ang nagkabit tuloy ng IV dextrose para sa kanyang pasyente ay walang iba kundi si Dr. Santos. Nagpaalam siya sa pasyente na huminga muna ng malalim kasi nga kakabitan ito ng dextrose, medyo masakit. No? So dito sa pagkakataong ito, wala sa wisyo si Annalyn kasi nga inaantok siya. No? Kaya dito pa lamang sa pagkakakabit niya ng IV dextrose, nasasaktan na yung pasyente. Ngayon biglang dumating si Doc Lindon at napuna nga na parang inaantok nga itong si Annalyn, kungay pa daw yung mga mata. Kinakailangan niya rin ng pampagising kaya kailangan daw nila muna mag-coffee. Ngayon sabi naman ni Annalyn, sige, papayag na ako. Diba? Ngayon bigla na lamang nananakit yung kamay ng pasyente, nagtatawag ng nurse. Nurse, tulungan niyo po ako. Ano po yun? Yun pala, napansin ni Nurse Ning na yung pagkakabit ni Dr. Annalyn ng IV dextrose is nakalitaw. Hindi nakapasok sa loob talaga. No? So, nagpresenta si Annalyn, napapalitan na lang daw. Ngayon, nagpresenta na si Doc Lindon. Sabi niya, ma'am, ako na lamang po ang maglilipat niyan sa kabila. Okay? Ako na po bahala. Ako na po gagawa. Ngayon, alam na yun ni Doc Lindon. Hindi niya na sinabihan pa si Annalyn. Samantala, pagpunta ni RJ ng hospital, nakasalubong niya agad si Fidel. Sabi ni Fidel, magandang araw po, Dok Tanyag. Oh, pasensya ka na. Hindi kasi kita naalala. Okay lang po. Ngayon sinabi nung isang medtech, di ba kakasabi ko lang sa'yo na naaksidente si Dr. Tanyag kaya nawalan siya ng memorya. Kung ganun po, ako po si Fidel. Dati niyo po akong medtech dito sa Apex. Ayun, kamusta na po kayo? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon sabi ni RJ, kung meron kang masasabi sa akin, baka meron pa akong maalala, no? Tungkol sa nakaraan ko, baka meron kang maitulong. Ngayon naalala ni Fidel na meron nga palang pinagawang paternity DNA test itong si RJ noon. Sasabihin na sana ni Fidel kasi nga nasabi niya kay Doc RJ na meron po kayong pinagawa sa akin. Ngayon biglang humarang itong si Doc Ray. Naku, sumingit-singit parang timing. Kita mo nga naman pare, siya yung dati nating medtech dito. Kagagaling niya lang ng Australia. Asensado na. Maganda na ang buhay ngayon ni Fidel. Kamusta ka na? Naku, magpainom ka naman. Sabi naman ni Fidel, naku, mamaya po pag out nyo sir. Sabi ng isang medtech, sayang no. Hindi mo na nasabi kay Doc RJ yung tungkol sa'yo. Sabi ni meron pa naman pagkakataon masasabi ko rin sa kanya na nagpagawa siya ng paternity DNA. Ngayon narinig siya ni Lolo Pepe. Anong sabi mo? May pinagawa sa'yo ang anak ko? Ngayon sa pagkakataong ito, kinamusta ni Doc Lindon bakit nga sablay si Annalyn, samantalang sharpshooter siya.
Sabi naman ni Annalyn, pasensya na Doc kasi hindi ako masyado nakatulog kagabi sa bahay ni Doc Carlos. Narinig siya ni Doc Carlos kaya kino-question siya nito. Sabi, nagrereklamo ka ba Doktora Santos? Doc, kayo po pala. Ngayon eto, tama ba yung narinig ko na merong pinagawa sa'yo ang anak ko? Sabi ni Lolo Pepe. Sabi naman ni Fidel, tama po ang narinig nyo. Pero hindi ko po pwedeng sabihin kasi po confidential po ito. Sa amin lang po ito ni Dr. Tanyag. Para sabihin ko sa'yo Fidel, tama di ba? Wala kasing alaala ang anak ko, na-aksidente siya. Kaya ngayon wala na siyang maalala tungkol dyan. Kaya maaari mo nang sabihin sa akin dahil ako ang pamilya niya. Ako ang kanyang ama. Ako ang may-ari nitong Apex. Kaya makakatulong ako kung ano man yan. Pasensya na po talaga, Don Tanyag, sabi niya, no? Kung meron po kayong katanungan tungkol dyan, tanungin nyo na lamang po yung anak nyo. Pero hindi ko po talaga pwede itong sabihin sa inyo. Okay, sige, naunawaan kita. Pasensya ka na ha kung na-istorbo kita. Hindi na naging mapilit pa si Lolo Pepe. Samantala, ang naging dahilan dito ni Annalyn, Doc, wala naman po issue sa akin yun. Hindi naman po ako nagre-reklamo sa kapo. Mga kaibigan niyo po yun. Kaya po okay lang po talaga sa akin na papuntahin niyo sila. Kaya sabi naman ni Doc Carlos, pasensya ka na rin na Annalyn dahil nga sa nangyari. Hindi naman natin inaasahan yun. At saka nakadagdag pa yung pagkasira ng aircon mo sa kwarto mo. Pero suggest ko muna sa iyo, Annalyn, mas maigi siguro kung tumuloy ka muna sa bahay ni Lola Susan mo para doon ka makapagpahinga na maayos. Ngayon, promise ko sa iyo, aayusin ko na maigi yung kwarto mo at ipapagawa ko rin yung aircon mo. At kapag naging maayos na lahat, pwede ka nang bumalik ulit sa bahay. Siguro aabutin yun ng 2 or 3 linggo. Ganun lang naman. Ngayon pumayag na rin si Annalyn kahit labag sa kalooban niya. Wala na rin naman siya magagawa kundi makisama, diba? Kaya sabi niya, sige po Doc, maraming salamat po. So merong assurance, diba? Meron siyang inaasahan na makakabalik ulit siya sa bahay once na naayos na yung kanyang kwarto, no? So sumang-ayon naman si Doc Lindon. Sabi niya mas maigi daw siguro kung sundin daw yung request nga ni Doc Carlos kasi pantama naman daw. Ngayon, tinatawagan ni Lolo Pepe itong si Dr. RJ. Hindi sinasagot. Siyempre, nagmamatigas. May pride, diba? Dahil nga nagtalo nga sila kanina. Ngayon, sabi naman ni Ray, pare, may tumatawag sa'yo. Sagutin mo, baka importante. Sabi naman ni RJ, si Papa, mas lalo mo siyang dapat sagutin. Hindi na, pare. Nagtalo kasi kami tungkol kay Zoe. Meron kaming napag-usapan na hindi maganda. Sabi naman ni Ray, baka naman magsasorry sa sayo. Ako si Papa. Nasa pagkatao niya ang hindi paghingi ng sorry kahit siya pa ang may kasalanan. Hayaan mo, lilipas din yan, no? Kasi meron pa talagang ginagawang trabaho tong si RJ. Kasama nga tong si Ray. Ngayon sabi naman ni Lolo Pepe, talagang nagmamatigas ka, talagang tinitiis mo ko Ngayon nagpresenta itong si Kenny. Sabi ni Kenny, Sir, gusto niyo po ba puntahan ko na lang po si Dr. Tanyag? Wag na. Asikasuhin mo na lang yung pinapagawa ko sa'yo. Sige po, umalis na. Ngayon humingi ng tulong si Lolo Pepe sa isang nurse. Nurse, pwede po ba akong samahan kung saan dito ang laboratory? Sige po sir, dito po yun. Ngayon biglang pumasok si Annalyn sa kwarto nga ni Lynette sa opisina para makausap ito. Sabi naman ni Lynette, ano yun anak? Anay, kung po pwede po sana pagka-out ko po mamaya, tumuloy po muna ako sa bahay natin kina Lola para po makatulog po ako ng maayos, para po makabawi po ako sa mga puyat ko at pagod ko. At saka po, maigi na rin po yun para malapit-lapit po sa East Ridge. Sabi naman ni Lynette, ginagawa mo ba to? Ini-excuse mo lang ba ito dahil sa trabaho? Or parang naiilang ka nakasama ang Tatay Carlos mo? Hindi po yung totoo, Nay. Sa katunayan nga po, nagkausap kami ni Tatay Carlos kanina at napagkasunduan naman namin na kapag naayos na ni Tatay Carlos yung kwarto ko, pati yung aircon na paggawa na niya, babalik din ako agad sa bahay niyo. Sabi naman ni Lynette, talaga anak? Kung ganon, babalik ka agad sa bahay? Opo, Nay. Anak, maraming salamat sa pag-unawa. Kapag meron kang problema, magsabi ka lang sa akin saka mag-open ka kay Tatay Carlos mo. Total, pamilya na natin siya at tatay mo na rin siya.
Sige po, Nay. Samantala, ito nga si Lolo Pepe, kausap yung medtech. Sabi niya, talaga bang wala kang sasabihin tungkol sa sikreto ng anak ko at ni Fidel? Pasensya na po eh. Wala po talagang nasabi si Dr. Tanyag maski po si Fidel sa akin bago siya umalis dito sa Apex. Ngayon, siniguro nga ni Don Pepe na papaano na nga naman makukuhanan ng DNA sample yung apo. Hindi naman sila magkasamang mag-ama. Na kung po pwede sa apo na lang saka sa lolo. Sabi naman ng medtech, pwede po yun. Ang tawag po doon ay grandparent test, di ba? DNA test. Yun na nga naman ang tawag doon. O pwede raw siyang kumuha ng sample kahit saliva or hair strand, kahit daw balat. Mas lalong-lalong daw ang dugo, di ba? Basta't parte ng katawan ng tao. So yun na nga. Biglang pag-alis nung medtech, biglang dumating itong si Zoe. Buti na lang talaga hindi niya narinig at nakita yung pag-uusap ng dalawa. Lo, ano pong ginagawa niyo dito? O bakit masama ba na nagra-rounds ako dito sa ospital na pagmamay-ari namin? Lo, pwede ko ba kayong makausap? Tungkol po sa nangyari, humihingi po ako ng tawad. Hindi ko naman po talaga intensyon yun kasi anak pa rin po ako ni Mami. Kahit po hindi kami magkasundo, may concern pa rin ako sa kanya. Naaawa ako sa kanya dahil mahal ko pa rin siya. Sana po, Lo, pagbigyan nyo na ako. Sabi naman ni Lolo Pepe, sige, pagbibigyan kita, patatawarin kita. Pero basta ipangako mo lang sa akin na hindi ka makikipagkasundo sa mami mo. So nagyakapan sila maglolo. At yung mukha naman ito ni Zoe, napaka-plastic, di ba? Talaga nagro na siya ng mga eyeball niya, di ba? Talagang umiikot yung mga mata niya. Talagang sapilitan lang talaga yung paghingi niya ng tawad. Kumbaga peke, plastic talaga. Ngayon pagkatapos sila magyakapan, umalis na nga tong si Lolo Pepe. At napanatag na nga tong si Zoe dahil nga napatawad nga siya ng lolo niya. Ngayon kumatok siya para kausapin nga yung medtech. O, Doktora Tanyag, kayo po pala. Ano po kailangan nyo? Nakita ko kasi na nanggaling dito si Lolo. Si Don Pepe po ba? Oo. Ano ba napag-usapan nyo? Ano ba ang kailangan niya? Totoo po niyan, Doktora, nagtatanong lang po siya ng direksyon. Alam mo, sa edad niyang yun, malinaw pa ang isipan niya. Kaya sabihin mo na ang totoo. Kesa naman ang mami ko pa magtanong sa'yo. Ano ba talaga? Sabi naman ng medtech. Hinahanap niya po kasi si Fidel, yung dati pong medtech dito. So naalala ni Zoe si Fidel na nagpagawa nga pala siya dati ng DNA test dito para makumpirma niya kung totoo nga ba niyang kapatid si Annalyn o hindi. Kasi po ang dahilan po niya gusto niya lang po makita, saka kamustahin. Wala na po siyang sinabi pang ibang detalye. Yun, talagang inalam talaga ni Zoe. So sa pagkakataong ito, nagkaroon tuloy ng clue si Zoe na ang pakay talaga ni Lolo Pepe niya is tungkol nga sa DNA test. So paganda na ng pagandang muli ang mga tagpuan at eksena dito sa Abot Kami na Pangarap, mga kapuso, dahil talagang nararamdaman ko na lalapit na talaga ang pagwawakas ng teleseryeng ito. Kaya tumutok na, abangan nyo na dahil ngayong linggong ito walang ibang topic kundi ay ang DNA test, no? At lalo na alam na ngayon ni Lolo Pepe ang resulta, 'di ba? Na hindi niya tunay na apo itong si Zoe. Hindi pala siya isang tanyag na may tuturing. Kaya dito natin malalaman kung malalagay ba sa peligro ang buhay ni Lolo Pepe dahil panigurado may gagawing hindi kaaya-aya ang mag-inang demonyo na sina Zoe saka si Moira. Yan ang pakatutukan natin dahil paganda na ng pagandang muli ang mga tagpuan dito sa Abot Kami na Pangarap. At dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso, and God bless us all.